chapter 3, no? Ito po yung ating pinaka-scripture reading. Colossians chapter 3, verse 1 hanggang sa last verse. No? At kung kayo po ay nasa mga bahay at mayroon kayong Biblia, pwede niyo po akong sundan. Colossians chapter 3, verse 1, if you did the risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, and ornate, affliction, evil, confusion, and covetousness, which is idolatry. For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, and the which you also walked sometime when you lived in them. But now you also put off all this anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another, saying that you have put off the old man with his deeds, and have put on the new man which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Where is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Christian, bond nor free, but Christ is all in all. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. 15, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, in hymns, and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husband, love your wives, and be not bitter against them. Dear children, obey your parents in all things, for it is well-pleasing unto the Lord. Fathers, provoke not your children to anger, lest be discouraged. Servants, obey in all things your master, according to the flesh, not with eye service, or as mere pleasures, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord, and not unto men, knowing that of the Lord you shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done, and there is no respect of person. So, purihin pa Diyos sa pagbabasa ng kanyang makapangyarihan na salita. So, ngayong mga kapatid, tayo po ay lumakad na po sa ating pag-aaral ngayon. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay pinamagatang, what does the Bible say about complaining? Yun. Sa mga, ano ba masasabi ng Biblia sa mga reklamador? Yun. So, mga reklamador ang pag-uusapan na natin. Ano ba yung sinasabi ng Biblia sa mga nagreklamo? At especially sa mga Kristiyano. Tandaan po natin, ang Biblia ay ito po yung spesifiko na isinulat po sa mga pinili ng Diyos, mga believers of God. Yun, hindi po ito sinulat sa mga hindi believers. Kasi tandaan po natin, ang hindi believers of Christ, hindi po nila maiintindihan yung salita ng Diyos. Katulad nga po ng sinasabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14. No? Nasabi doon ang the natural man receive not the things of the Spirit of God because they are spiritually discerned. So ngayong umaga mga kapatid ay pag-usapan po natin yung katanungan na what does the Bible say about complaining? So pag sinabi nga complaining, ito ay nagsimula sa word na complainer. At yung complainer ay ibig sabihin means literally one who is discontented. Yun, hindi kontento sa buhay nito, discontented with his lot in life. Yung hindi kontento sa buhay dito.
So complaining is certainly not a fruit of the Spirit. Yung masyadong reklamador o makomplain, ito po ay hindi bunga ng banal na Espiritu. At kung babalikan lang po natin yung fruit of the Holy Spirit, ay makita po natin doon na ito po yung nakalagay doon po sa book of Galatians chapter 5 verse 22, doon po sa fruit of the Holy Spirit. Ano po yung nakalagay po doon mga pare? Sabi po ni Apostol Pablo sa sulat po niya sa mga iglesia sa Galatia, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against that is no law. So, pag ikaw ay born again, pag ikaw ay anak ng Diyos, ang magmamanipis sa'yo, dapat ay yung fruit of the Holy Spirit. Hindi po yung complaint, hindi yung reklamo. So, maraming mga tao ngayon, puro reklamo. At ito siyempre, tayo mga Kristiyano, dapat ay wala sa ganitong sitwasyon. Pero makita natin sa ating kapaligiran, minsan ang mga anak pa ng Diyos ang masyadong reklamador. Yun, masyadong makomplain sa buhay. So, tingnan nga po natin sa Biblia kung sino po yung mga nagreklamo sa Diyos. So, tandaan po natin, ang Diyos po ay nag-i-implement na kanyang utos, nag-i-implement na kanyang batas upang siya ay masiyahan sa kanyang ginagawa. Tingnan po natin sa Genesis chapter 3, verse 12, kung ano yung mga unang nagreklamo, no? Sa Biblia. Genesis chapter 3 verse 12, ano po yung sabi po doon sa Genesis chapter 3 verse 12, and the man said, the woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did it. Yun, ito po yung pangyayari sa Garden of Eden, nung nagkasala po ang ating unang magulang, si Adan at Eva. Nung kinukumpronta po ng Diyos si Adan, yun, nagreklamo siya sa Diyos. Ito kasi binigay mong asawa. Yun. Di na lang niya inamin na talagang mayroong pagkukulang siya bilang siya ay lalaki, bilang head of the family. Responsible niya na manindigan sa katotohanan. Pero sa halip na siya ay manindigan, at tanggapin na lang na siya po ay nagkasala at siya ay magkaroon ng humility, ang ginawa niya, nag-complain po siya sa Diyos. Nagkaroon po siya ng pagtuturo. Nasa halip na sabihin niya na nagkasala ko sa iyo, o Diyos na mapamirihan sa lahat. So, ito po yung unang nag-complain sa banal na kasulatan because of their pride. Ma-pride ho ang pinapairan, hindi yung humility. Tanda po natin, kapag nagkaroon po ng pagkumpronta ang Diyos sa isang anak niya, sa isang lingkod niya, ibig sabihin, may mali po siyang ginagawa. At ito po yung nangyari sa panahon po ni Adan. Sa Genesis chapter 3 verse 12, alam naman natin yung pangyayari. Sa panahon yun, nung pinagbawalan silang kumain ng Diyos ng bunga. Sabi doon sa 2:17, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Yun. Yun pong sabi sa kanila. Pero lumabag po sila, pero sa halip po sila ay magpakumbaba, magkaroon ng tinatawag na humbleness sa kanilang buhay. Ano po ang ginawa ng mag-asawang ito? Nagturuan po sila. Yung si Adan, ang tinuro, yung asawa niya, ang tinuro, yung ahas. So wala akong humility. So sa halip na si Adan ay magkaroon ng talagang pagkilala sa Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, na dapat ay magpakaroon, pagkumbaba, ay nag-complain siya. Ito kasi asawang binigay mo sa akin. So pangalawa, ay tingnan po natin yung pangalawang pangyayari kung sino po yung pangalawang nag-complain sa banal na kasulatan. Yung reklamo, no? Genesis chapter 4, verse 6. At alam natin itong pangyayari nito. Simulan pa natin sa verse 1 kung ano yung pangyayari nito para makita po natin. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived in bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again bare his brother Abel,
and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel he also brought of the offspring of his flock, and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering, he had not respect, and Cain was very wrath and discountenance filled. Yun, ito po yung nangyari, no? Pareho silang sumamba sa Diyos, pareho silang nag-offering o nagbigay ng handog sa Diyos. Pero isa lang po yung kinalugdan ng Diyos, ang handog ni Abel. Sabi ng Panginoon sa kay Abel, kasi galit po siya eh. Bakit hindi raw kinalugdan ng Diyos ang kanyang handog? Ang sabi ng Diyos sa kanya, and the Lord said, sa verse 6, unto Cain, why art thou wrath? And why is thou countenance fallen? So talagang nandun yung pagkukomplain ni Cain sa sarili niyang damdamin na bakit hindi kinalugdan ng Diyos ang aking handog? Eh pareho silang naghandog ni Abel. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya ng verse 7? If thou doest will, shall thou not be accepted? If thou doest not will, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Yan po ang sabi ng Panginoon kay Cain, na kung mabuti yung ginagawa mo, sabi ng Panginoon, magiging katanggap-tanggap. If thou doest not will, yun, kung ikaw hindi magawa ng mabuti, yung kasalanan, yun, alam mo yun, no? Yun ang sabi ng Panginoon sa kanya. Pero ito si Abel, si Cain, sa halip na magpakumbaba pa rin, nandun yung pagkukomplain niya sa Diyos. At siyempre, sunod-sunod na po namin yung nangyari, no? At hanggang dumating yung punto na pinahintay na po na niya ang kanyang kapatid. So yung kasalanan, kapag hindi natin pinagsisihan, hindi tayo nagkaroon ng humility na i-confess ito sa Diyos at magkaroon tayo ng humility, sunod-sunod po yung magagawang kasalanan. At tingnan po natin yung verse 8, no? And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and slew him. And the Lord said unto Cain, where's Abel thy brother? And he said, I know not, I am my brother's keeper. Yun, ito na naman, no? Ito, kung sumagot sa Diyos itong si Cain ay walang respeto. Siya na nga yung nagkasala, siya pa yung nagmamalaki sa Diyos. At kala niya, makakapagtanto siya sa Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos natin ay all-knowing po siya. Omnipresent, omnipotent, omniscience God. Alam ng Diyos. Alam niya kung ano yung nangyayari sa kanyang kapaligiran, sa kanyang nilikha. Kaya hindi pwedeng ilihim sa kanya, mga kapatid. Kaya dito, makita natin na itong mga nakukomplain na ito ay mayroong problema sa kanilang puso. Mayroong problema sa kanilang sarili. Hindi yung problema ng Diyos, kundi problema nila. Yun. Ano po sino po yung susunod? Siyempre, pagkatapos po ng Genesis, ang sunod po niyan ay Exodus. No? Nakita po natin yung complaint naman ni Moises. Tignan mo natin sa Exodus chapter 3 verse 4. No? Para mamaya, kuha tayo ng lesson kung ano yung mga ating dapat baguhin sa mga attitude po natin as a believers of the Lord. Tignan po natin Exodus chapter 3 verse 4. Ang po yung sabi ng talata, and Moses said, I will now turn aside and see that this great sight, why the bush is not burned. So alam natin, nung pumunta ito sa Mount Sinai, no? Na nakita niya na yung puno ay hindi na susunog. So bakit hindi na susunog itong puno ito? So baka nag-question pa siya sa Diyos. So tanda po natin, kapag ano man yung nangyayari, kapag inalaw ng Diyos, hindi na dapat natin question yan, mga kapatid. Kasi God is sovereign, God is powerful, Almighty God siya, na anuman yung kanyang gusto, tanda po natin, ay magagawa niya. Nagawa nga niya, nahatiin yung dagat, di ba? Nagawa niya lahat, nagawa niya likay ng langit at lupa. Ano pa bang imposible sa Diyos? Kahit paliyabin po niya yung puno na yun, hindi nasunog. Pero si Moises, talagang may nag-question siya, bakit hindi nasusunog?
So, ano ba? Exodus 3:17, verse 4. Tingnan po natin yung Exodus chapter 17, verse 4. So, panahon pa rin ito ni Moises, mga kapatid, no? Sabi po doon sa 17, verse 4, "And Moses cried unto the Lord, saying, What shall I do unto this people? They be almost ready to stone me." No? Alam mo yun, no? Sa panahon niya, sa pamumuno niya sa Israel, siya na nga yung nagpakahirap sa iyo, talagang nakikipag-usap sa Diyos. Pero in the end, mga kapatid, siya pa yung gustong batuhin itong mga Israelita. Kaya nag-complain na rin siya sa Panginoon. Sabi niya, "And Moses cried unto the Lord, saying, What shall I do unto these people? They be almost ready to stone me." Anong sagot ng Panginoon? "And the Lord said unto Moses, Go on before the people, and take with thee of the elders of Israel, and thy rod wherewith thou smotest the river, take in thy hand and go. Behold, I will stand before thee there upon the rock, and Horeb, and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink." And Moses did so in the sight of the elders of Israel. Kita mo, no? Makita natin to, ito po yung journey ng Israel na from the land of Egypt, pinalaya ng Diyos na mapangyarihan sa lahat, at nung nakalaya na sila at nakatawid sa dagat, nandun na naman lumitaw yung mga complaint, mga reklamo ng mga Israelita, walang pagkain, walang karne, walang ganito, puro complaint. At nung napuno na rin si Moises, nag-complain na rin siya sa Diyos. So, itong mga chosen nation, chosen people by God during the time, na alam nila yung kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa kanila, at pinalaya sila sa pagkalipin in almost 400 years. Pero ang naalala lang nila yung kanilang material needs, yung kanilang pangailangang physical. Hindi na naalala na yung himala ng Diyos na sila naalipin doon sa Ehipto, ay inalis po sila sa kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Hindi sa gusto nila, hindi sa gusto ni Moises. Dahil yung ginawa ni Moises, wala akong nagawa sa Ehipto, kundi yung himala ng Diyos ang nagpalaya sa kanila, yung kapangyarihan ng Diyos. So, sino pa mga kapatid? Tingnan po natin sa Exodus 32. Yan, makita rin po natin. Chapter 32, verse 31 hanggang 32. Sabi doon sa verse 31, "And Moses returned unto the Lord and said, Who these people have sinned, a great sin, and have made them gods of gold. Yet now, if thou wilt forgive their sin, if not, blot me. I pray thee out of thy book which thou hast written." Ito, nag-complain na naman si Moises sa Panginoon. No? Itong mga taong ito ay nagkasala sa iyo. Yun ito yung gumawa ng, sabi doon, gods of gold. Gods of gold. Pero ano sabi ng Panginoon sa 33, "And the Lord said unto Moses, Whosoever hath sinned against me, him will I blot out of my book." Ayun, parang mawala ka sa, pero yung book ito, yung record ng Israel, mga kapatid, hindi po yung sa book of Revelation. "Therefore, now go, lead the people unto the place of which I have spoken unto thee. Behold, my angels shall go before thee, nevertheless, in the day when I will visit their sin upon them. And the Lord flogged the people because they made the calf which Aaron made." Alam mo yung mga nakipag-compromise, nakipag-isa kay Aaron, doon sa paggawa ng gintong revolto, nandun yung parusa ng Diyos sa kanila. Hindi makakalampas tayo sa mga ginagawang kamalian natin. Maaaring tayo anak ng Diyos, o chosen people, chosen generation, o elect by God, children of God. Pero pag tayo po'y nagkasala, katulad ng bayan Israel, mayroong pagpaparusang mangyayari, mga kapatid. At mamaya, pag-usapan po natin yan. So, sunod po, tingnan natin sa panahon po ni David, dito po sa Psalms, yung pagkukomplain naman, tingnan natin sa panahon ni David.
Psalms chapter 2, verse 1. Ano po yung sabi dito sa chapter 2, verse 1? Why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? Yun, so, medyo may pagka-complain dito si David, no? The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed, saying, tapos sa verse, let us break their hands asunder and cast away their cords from us. Yun. So, ito mga lingkod ng Diyos. Tapos sa chapter 12, tingnan natin yung chapter 12, verse 1 and 2. Sabi po doon sa chapter 12, verse 2, help, Lord, for the godly man ceaseth, for the people fail from among the children of men. They speak vanity, every one with his neighbor. With flattering lips and without doubled heart do they speak. So, sa panahon po ni David, yun, lumapit siya sa Diyos. Nag-complain po siya. So, yung mga ganitong mga panalita ng mga lingkod ng Diyos. Ano po, sa chapter 22, verse 1, tignan natin yung talata, mga kapatid. Sabi doon, my God, why thou hast forsaken me? Why art thou so far from helping me and from the words of my roaring? So, siyempre, ito yung prophecy, no? Pero yung tinutukan ko dito, yung panalita ng psalmist, no? So, sunod po, yung tinatawag na yung complainer, the book of Job. Maraming nababasa natin ng mga pag-complain regarding sa nangyari. Pero in the end naman, kahit nag-complain naman si Job, nandun yung pakilala niya, no? Pakilala niya sa Diyos na mga pangyarihan sa lahat. So ano yung punto natin? Bakit binasa natin yung mga nag-complain sa Biblia, mga nag-murmur, at marami pa uya, no? Marami pong mga nag-murmuring o nag-complain. Tanda po natin yung murmuring is contentious. It tests the Lord. Yun. Parang tinitest natin ang Diyos kapag nag-complain tayo, nag-murmur. Murmurers or complaining are rebellious. Yun, pagre-rebelde pala ang pagkukomplain o pagmumurmur. No? Basahin nga natin sa Deuteronomy chapter 1, no? Verse 26 hanggang 27. Nangyari nga po ito sa panahon, no? Deuteronomy chapter 1. Kung sabi doon sa Deuteronomy chapter 1 verse 26. Sabi po doon, notwithstanding, you would not go up, but rebelled against the commandment of the Lord your God. And you murmured in your tents and said, because the Lord hated us, He had brought us forth out of the land of Egypt to deliver us into the hand of the Amorites to destroy us. So yun yung tinatawag na murmurers are rebellious. Yung mga nagmumurmurs, yung mga nagpo-complain, sa banal na kasulatan, mga kapatid, mga rebellious yun, mga rebelde. Yun. So murmurers do not hear the word of God. Yung salita ng Diyos. Murmurers are offended of God's grace. So yung mga complainer po yun. So sunod po natin, tinan po natin yung as a believers, we are challenged to grumble or not to grumble or complain. So tinan po natin yung banal na kasulatan sa Pilipos. As a believers of the Lord, ito yung challenge. Nakita natin yung mga nag-complain na talagang sign of rebellious, sign of walang respect sa Diyos, sign of lack of faith to God. Pero tingnan natin ang payo po ni Apostol Pablo dito po sa mga mananampalataya sa Pilipos. Tingnan po natin ang ating mga Biblia kapatid sa Book of Philippians chapter 2 verse 14. Ang sabi po ni Apostle Paul sa verse 14,
do all things without murmurings and disputing. Yun. Do all things. Walang murmuring. Gawin mo itong lahat ng bagay na walang pag bulong-bulong. Murmurings. Yun. Mga complaint, mga pagre-reklamo. So, ang daming nagre-reklamo, lalo na sa panahon natin ngayon, no? Puro reklamo. Halip na magpasalamat sa Diyos. Ano ba, dami natin pagpasalamat sa Diyos, mga kapatid. Yung buhay ka lang, pasalamat tayo. Yung mayroon ka mang nararamdaman ngayon, pero pasalamat pa rin tayo, hindi katulad tayo ng iba na patay na. Yung iba, naka-hospital na. Pasalamat pa rin tayo, kapatid, kahit paano, nakakasurvive po tayo. Kahit may pandemic, kahit mahirap ang buhay, pero sa biyaya ng Diyos, tayo po ay survive, hindi po sa ating gawa, kundi sa tulong ng Diyos. Ano po yung sabi niya sa verse 14, verse 15, that you may be blameless and harmless, the Son of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom you shine as light in the world. So, yun po yung kailangan natin gawin, mga kapatid, na tayo po, bilang tayo mga Kristiyano, mananampalataya, pinili ng Diyos bago palikay ng mundong ito, ay dapat maging maayos po yung ating pamumuhay. Hindi dapat tayo nagre-reklamo. Lahat yata nire-reklamo natin eh. Yun, nireklamo natin yung asawa natin, yung anak natin, nireklamo natin yung kapitbahay natin, reklamo ng magulang, lahat nireklamo natin. So pasalamat tayo, may asawa tayo. Magpasalamat tayo, may anak tayo. Magpasalamat tayo, may kapitbahay tayo. Mahirap naman, susulo ka sa mundong ito. So, lahat ipagpasalamat. Di ba? Yun po nga po sabi ng ating kapatid na Pablo dito po sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 18. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Pablo? Dito po sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 18. Everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat daw ng bagay, magpasalamat tayo sa Diyos. Ang Diyos po may dahilan kung bakit nangyayari mga bagay nito. He's in total control. Wala akong bagay na nangyari dito sa mundo na parang tingin natin aksidente. So tingin natin aksidente. Pero sa Diyos wala akong aksidente. No? Pinangyayari niyan ayon sa kanyang sariling kalooban upang mapangyari niya yung kanyang katakdaan at anuman yung kanyang plano, hindi natin alam. Pero yung plano niya is according to His own pleasure, sa sarili niyang ikasisi niya, hindi kasisiya natin. May mga bagay na nangyayari dito sa mundo na minsan ipinanulungkot natin. Pero yun pala yung ikabubuti natin pagdating ng panahon. Yun. Di ba, naalala natin si Joseph, mga kapatid, in the book of Genesis? Hindi mo maganda yung nangyari sa kanya na inulong po siya sa balon. Hindi mo maganda na ibinta siya ng kanyang mga kapatid. At hindi maganda na pinagbintangan po siya ng kanyang amo na nirape niya yung asawa ni Potiphar. Hindi niya man ginawa. Nakulong siya sa hindi niya ginawa. Pero sa kabila nun, anong nangyari sa kanya na yun pala, nakaplano na sa Diyos yung mga nangyari yun. Para yung kanyang, talagang divine plan ng Diyos ay mangyari. Ano yung plano ng Diyos? Makita natin na siya po yung naging gobernador ng buong Egypto at nagkaroon ng tagutom. At siya po yung pinasangkapan upang ang kanyang kababayan ay mabigyan ng pangangailangan. Kasi siya po yung naging pinamahalan na ng Pero. Dahil siya po yung nakapaniwanag ng panaginip ng Pero. Kaya sa kanya ipinagkatiwala yung pamamahala ng buong Egypto na pagdating po sa mga materyal. Kaya sa buhay po natin, mga kapatid, tinan po natin yung mga nangyayari sa ating kapaligiran na wala tayong dapat complain. No? Pasalamat tayo, nakakatulog pa tayo, pagising sa umaga, nakakagising pa tayo, pasalamat tayo dahil hindi lumilipas ang araw, nakakain tayo 3 times a day. Yung iba hindi na ako kumakain, nag-iintay na lang ng rasyon.
So nawa tayo mga kapatid, nawa tayo lahat na mga nanampalataya, mga Kristiyano, ay magkaroon ng lubos na pagkatiwala sa Diyos, na alam ng Diyos yung pangangailangan natin. Alam ng Diyos yung sitwasyon natin. At sabi nga niya sa, di ba, sabi niya sa Matthew chapter 28, verse 20, turuan silang sumunod sa lahat ng aking pinag-uutos sa inyo. At ako'y makakasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Yun, makakasama natin ang Diyos. Hindi man ito literal, kundi yung kanyang presensya, yung kanyang paggabay ay nasa atin. Katulad ng sinasabi po niya dito sa Hebrew, chapter 13, verse 5. Tingnan po natin yung Hebrew, no? Sabi po ng talata, sabi doon, let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Tandaan po natin yung pagkukumplay, pagmumurmur, ito po ay tanda ng walang contentment, walang kasiyahan. Wala siyang kasiyahan kung anong mayroon siya. Magkaroon man siya ng marami, hindi siya nasisiyahan. So dapat tayo, mga Kristiyano, mananampalataya, dapat tayo, mayroong contentment, mayroong kasiyahan tayo. Salamat to Lord. At may blessing. Salamat to Lord, may trabaho ako. Salamat to Lord, may extra work ako na napagkapunan ng aking pangangailangan. So, ano po? Tingnan po natin yung Philippians chapter 4 verse 9. Yung sabi po ni Apostol Pablo po dito, Philippians chapter 4 verse 9, chapter 4 verse 9, sabi po ng verse 9, those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Yun po yung advice po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Gawin mo lang. Yun, gawin mo lang yung tama. Gawin mo lang yung narinig mo, natutunan mo, nakita mo, at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa iyo. Diba? Kapag ang Diyos ay nasa atin, ano pa ba ang kailangan mo? Ay sabi nga niya ang ating Panginoong Jesucristo dito po sa John chapter 15 verse 5. Kung ang Diyos ay wala sa atin, ano magagawa natin? Kung hiwalay tayo sa Diyos, anong mangyayari? Sabi nga John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth for much fruit. For without me, you can do nothing. So, basta na ikaw ay manatili sa ating Panginoon na siyang puno ng ubas na sinasabi dito, wala tayong pangamba. Yun, hindi tayo mangamba mga kapatid. Tayo ay magkakaroon ng totoong yung tinatawag na realidad ng buhay na tayo po ay na kailangan natin ang Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ano yung aspeto ng buhay? Number one, physically, financially, at higit sa lahat, spiritual aspect of life. Yun po talaga yung kailangan natin. At yun ay hindi po natin ihiwalay ang Diyos. Kapag tayo po may Diyos na inasahan, wala ka dapat ipanganda. Wala ka dapat ireklamo. Yun. Yung mga naunang mga Kristiyano, ating Panginoon, nakaranas ng matinding persecution. Maliit pa lang siya, mga apostol. Mahirap yung buhay nila. Yun, yung mga nanindigan sa katotohanan in the dark ages. Hindi ko sila nagre-reklamo. Mahirap ang buhay nila, pero nandun pa rin yung porsigido nila paglilingkod sa Diyos. Tingnan po natin ang 1 Peter pa rin pa ako rin. 1 Peter chapter 4, verse 9. 1 Peter chapter 4, verse 9. Sabi po doon sa verse 9, use hospitality one to another without grudging. Kung kailangan tayo bilang mga Kristiyano, mananampalataya, ay mapagtanggap tayo, especially sa mga mananampalataya, sa kapwa natin believer, sa kapwa natin mga naglilingkod sa Diyos. At ganun din po sabi niya sa Galatia, chapter 6, no?
Ito mga payo lang, no? Huwag tayo masyadong reklamador sa Diyos. Huwag tayo masyadong kung ano-ano mga sinasabi na negative. Ang Kristiyano ay punong-puno siya ng positibo kasi nga siya ay may fruit of the Holy Spirit. Kasi siya po ay anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay hindi nag-iisip ng negatibo. Ano man nung nangyayari sa kanya, alam niya na ito po ay mayroong dahilan ang Diyos kung bakit nangyayari yun. Tingnan po natin ang Galatia chapter 6 verse 9 and 10. Sabi doon, and let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity. So ito yung mga dapat ginagawa natin. Hindi yung puro reklamo. Let us do good unto all men, especially unto them who are at the household of faith. Yung mga pagkakataon na gumawa ka ng mabuti sa lahat ng tao, mabuti po yan. Sabi ni Apostol Pablo. Pero kung gumawa ka ng mabuti, lalo na po sa kasambahay, sa pananampalataya. Yun yung mabuti. Yun na gawin natin yung ang sinisilip po, yung mga kasiraan ng kapwa. Huwag natin gawin yan dahil yan ay sign of unbelief, sign of carnality, sign na rebellious. Yung mga mahilig mag-complain, yan po ay mga rebelde sa Diyos po yan. Kita mo sa gobyerno, di ba? Tinan mo yung mga nagpo-complain sa gobyerno, yan po yung mga rebellious. Tanda po natin, kapag gusto mo talagang gumawa at suportado yung isang namumuno, ano mo, dito sa lugar natin. Kung ayaw mo namumuno, di next year, huwag mo nang i-elect. So, pero habang nakaupo siya, kung dapat mong gawin, gumawa ka ng ayon. Maglinis ka ng labas, magwalis ka, ayusin mo yung magpasako ka. Ganun lang po, mga kapatid. No? Pero din sa Diyos, kung ayaw mo sumunod sa Diyos, mapaparusahan ka. Kasi ang Diyos nag-i-implement ng ayon sa kanyang kalooban. Kung ano yung gusto niya, i-implement siya ito. Kahit masaktan tayo, kahit anong maramdaman mo. Kasi ang Diyos, wala siyang pakialam kung anong maramdaman mo. Ang importante, yung gusto niya ang mangyari. At yung kung gusto niya, nakasulat ako sa banal na kasulatan. Masakit man, pero kapag ginawa mo ito, blessing po sa atin. Masakit lang naman yan kapag hindi mo ginagawa kasi nga, nagpupuntra ito sa gawa ng laman mo. Kasi yung laman natin, nagpupuntrahan po yan eh. Tinan po natin, yung Galatia, chapter 5, sa verse 17. Sabi doon, this is 16. This I say when, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Verse 17, for the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. But if you believe of the Spirit, you are not under the law. Yun. So tapos inisa-isa niya yung work of the flesh. Tapos sa 22-23, yun ang fruit of the Spirit. So magkaiba po yun, pero nasa isang tao po yun, na physical, spiritual. No, kaya dapat tayo ay maging aware po doon. Na kailangan palakasin po natin yung ating spiritual na buhay. Para yung carnality natin, yung physical na yung lust of the flesh, hindi mo talaga maiiwasan mo. Maaaring hindi mo minsan maiwasan, pero hindi palagi mong nagagawa. Kasi minsan pag palagi mo nang ginagawa at na-immune ka na, sasabihin ng kapitbahay mo, akala ko Kristiyano ko, akala ko ikaw ay born again. Yun. Kasi ang alam nila, pag born again Kristiyano, yung buhay maayos. Yun. Yung kilos mo maayos, yung pananalita mo maayos, yung pamilya mo maayos. Paano magiging magandang patutuo mo? Yung buhay mo, hindi nakaakibat sa prinsipyo ng Diyos. So, ano po? If we complain, it shows how worldly we still we are. Yo, alam mo yun, no? Kapag tayo nagko-complain, ipinapakita lang kung paano tayo kung paano pa tayo naging worldly. O nandun pa tayo, masyado tayo makamundo pa. Tinan po natin ang Santiago. At siguro, dalawang talata na lang tayo bago tayo magtapos. James chapter 4,
verse 1 and 3. Ano po yung sabi doon? From whence come wars and fighting among you? Come they did not hence even of your lust that war in your members? You lust and have not. You kill and desire to have, and cannot obtain. You fight and war that you have not, because you ask not. You ask and receive not, because you ask amiss, that you may consume it upon your lust. Yun ang sabi ni Santiago, na mismo sa sarili natin, nagsisimula yung lust. Yun, hindi mo pwedeng bintangan yung asawa mo, yung anak mo, yung kapitbahay mo, yung magulang mo. Ikaw mismo. Yun, sa sarili mo, nagsisimula yung lust. Tapos kung bibintangan mo yung ibang tao, na katulad ng ginawa ni Adan. Yun, katulad ng ginawa ni Cain. Now, so, hindi mo dapat ganun mga kapatid. Kung ginawa natin, aminin na lang natin, magkaroon tayo ng humility sa Diyos. Lord, nagkasala ako, nagkamali ako, nag-murmur ako, nagreklamo ako na ganito. So, sign of rebellious po kasi mga kapatid kapag tayo nag-murmur, nag-complain sa Diyos. Mas alam ng Diyos yung dapat niyang gawin. Mas alam ng Diyos yung dapat niyang i-implement. Huwag tayong magreklamo sa Diyos. So, ano po, ang complaining leads to fighting in quarreling because complaint comes from unfulfilled desire, which leads to envy and strife. Tingnan po natin ang Genesis 37. Tingnan po natin ang Genesis chapter 37, verse 3. Tingnan po natin ang, dito po tayo magtatapos. Genesis chapter 37, verse 3, ano po yung sabi po doon mga kapatid? Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. So tandaan po natin, yung quarrel, no, ay nagsimula sa panahon po ng Old Testament, yung panahon ng Joseph, na yung pagkukumplain, di ba yung mga kapatid, nagkukumplain sa tatay na bakit ganito, yung anak mo, si Joseph. So, nagpupus lang ng quarrel yung kabuluhan. Kaya sa halip na mag-complain po tayo, marami tayong pasalamat sa Diyos. Nabasa na po natin yung 1 Thessalonians 5:18. Basahin nga po ulit natin yung Colossians 3:17. No? Sabi doon sa Colossians 3:17, in whatsoever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. So, palagi magpasalamat tayo sa Diyos. Huwag yung puro reklamo. Tapos ano pa yung sabi doon sa 3:23? And whatsoever you do, lahat ang gagawin mo, do it heartily. Buong puso mong gawin sa kanino? Sa Diyos at hindi sa tao. Kasi pag sa tao mo ginawa yan, naku, madidismaya ka lang. Kung ano man ang ginagawa mo ngayon, yun, mga nagtatrabaho, nagkakasaan man yung ginagawa mo, isipin mo sa Diyos mo ginagawa yan. Para hindi ka madismaya kapag inisip mo kay brother ko ginagawa, kay pastor ko magagawa, para kay pastor, kay brother, kay sister, sa aking asawa, sa aking anak, mabibigo ka lang pagdating ng panahon. So lahat ng gagawin mo raw, gawin mo ito, sabi doon, heartily ask to the Lord and not unto men. Yun. So at least, ngayong umaga mga kapatid, nasagot po natin yung tanong. Kaya finally, it is wrong to complain about God. Yun, mabasa natin yan na verse 12 ng Book of Numbers, chapter 12, Book of Numbers, chapter 16. Yun, mababasa natin yung mga pinarusahan ng Diyos na mga nagre-reklamo sa Diyos na bakit ganito. Yun, yung mga mahilig mag-complain. So, at least nasagot po natin, why does the Bible say about complaining? Na mali mo talaga yung mag-complain sa Diyos. Pwede kang mag-confess, pwede kang mag-pray. Yun, iilong mo sa Diyos, Lord, problema ko po. Pero yung mag-complain ka na parang yung mga buhay mo, bakit ganito ang buhay ko, bakit ganito yung kapitbahay ko, wala, hindi pinong-complain mo, wala kang kakontenton sa buhay, yun po yung mali. No?
So dapat po tayo ay magkaroon ng humility. So yun lang po mga kapatid sa umagang ito at tawa po ay nagkaroon po tayo ng encouragement sa ating pananampalataya, sa ating pagsamba. At tawa ay nagkaroon tayo ng kalakasang espiritual. So bago po tayo magtapos, tayo po ay mawit muna ng isang